Tarakli! Nagpaabot po ng pakikiramay ang matataas na opisyal ng gobyerno sa pagpanaw ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Pumanaw si Enrile sa edad na 101. Saksi, si Mariz Umali. Sa post ni Katrina Ponce Enrile, sinabi niyang pumanaw bago mag-alas 4:30 ng hapon ang kaniyang amang si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa kanilang tahanan. Ito raw ang kagustuhan ni Enrile na makapiling ang kaniyang pamilya sa kaniyang mga huling sandali, bagay na kanila raw tinupad. 101 taong gulang si Enrile nang pumanaw. Base yan sa poster na ipinost ng kanyang anak kung saan nakasaad na 1924 ang kanyang year of birth. Bagamat sa ilang panayam, nabanggit din ng kanyang mga anak na 103 years old na ang nakatatandang Enrile. Humiling muna ng privacy ang pamilya Enrile para ipagluksa ang pagyaw ng kanilang padre de pamilya. Sa mga susunod na araw, ilalabas nila ang mga detalye ng public viewing. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya Enrile. Tinawag pa niyang Tito Johnny, ang namayapang statesman na naging malapit na kaalyado ng kaniyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Aniya, sa mga huling taon nito, nanatili raw matalas ang isip at matibay ang paninindigan ni Enrile na dapat paglingkuran ng batas at gobyerno ang mamamayang Pilipino. Ang Senado na ilang taong pinagsilbihan ni Enrile, pinutol ang budget plenary deliberation bilang respeto sa pagyaon ng dating Senate President. Binigyang papuri ni Senate President Tito Soto ang mga pamana ni Enrile. He has dedicated his whole life, even until his last days, to public service, and we will remember him for his formidable intellect and compassion to the people, especially the employees of the Senate. As we mourn his passing, we find comfort in knowing that the legacy of Manong Johnny will always live on, etched within the walls of this institution that he loved, and his service to the nation will be forever etched in the hearts of many Filipino. Suspendido ang plenary session ng Senado at magbabalik sa Lunes, November 17. Kinilala naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang pagiging bihasa ni Enrile sa batas bilang abogado at mambabatas. Naka-half-mast na ang watawat sa Senate building bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ng kanilang dating miyembro. Sa plenary session itong Martes, inanunsyo ni Senador Jinggoy Estrada ang balitang nasa ICU si Enrile at hindi magandang lagay dahil sa pneumonia. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Naglagay na po ng mga checkpoint ang lokal na pamahalaan ng Quezon City matapos magpositibo sa African swine fever ang ilang baboy sa La Loma. Sarado muna ang 14 na tindahan ng lechon doon. At saksi, si Salima Refran. Malubong, malinamnam, at talaga namang katakam-takam. Ang lechon, isa sa mga paboritong handa tuwing may okasyon, kaya ng Pasko. Pero mahigit isang buwan bago magpasko, sarado muna ang 14 na tindahan ng lechon sa La Loma, Quezon City. Nang inspeksyonin kasi ng City Veterinary Department at ng Bureau of Animal Industry, nakitang may ASF o African Swine Fever ang mga baboy na kakatayin pa lang ng mga lechonan. Yung pong ASF ay isolated po sa La Loma at kaya nga po isinara na natin kagad upon the recommendation of the Bureau of Animal and Industry para hindi na po kumalat sa iba pa. Pinatay na ang mga may sakit na baboy. Nagsimula na rin ang disinfection sa mga apektadong lugar sa La Loma. Ang lokal na pamahalaan naglagay na ng checkpoints para makontrol ang paglabas-masok ng mga baboy. Pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, tanging mga hayop lamang ang apektado ng ASF at hindi ang mga tao. Ligtas naman pong kumain ng lechon, wala pong problema. At wala naman pong, yun naman pong ASF ay hindi napapasa sa tao. Ayon naman po yan sa mga advisories ng Department of Health at saka po ng kahit ng ating City Vet at saka ng City Health Department. Nagkausap na rin ang LGU at mga apektadong negosyante at sinabihang babawiin ng temporary closure order oras na masunod ang mga requirement ng lokal na pamahalaan at ng BAI.
Ang ASF ay isang sakit ng baboy na dulot ng virus. Lubha itong nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Pero hindi naman ito nakakahawa sa tao. As of October 17, 25 barangay sa 11 bayan at lungsod ang may aktibong kaso ng ASF. Ipinatutupad na ang government-controlled rollout ng bakuna kontra ASF. Ngayong taon, planong magkaroon ng commercial release. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinukwestyong high-end residential project sa isang burol sa Cebu City. Nakitaan po ito ng DNR ng 3 paglabag. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Ladies and gentlemen, the rise at Monterras. Sa video na inilabas sa kanyang YouTube account noong 2023, ipinakilala ng celebrity at project lead engineer na si Slater Young ang high-end residential project na ito sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Sinabi noon ni Young na sustainable ang malahagdan-hagdang proyektong sinimula noong 2024. This whole structure is now spread out across the mountain, making it a whole lot safer and less yung environmental impact natin. By doing this strip also of greenery, we are able to give back towards the mountain 1 hectare of greenery. May irrigation system din anya ito na kawangis ng ginagamit ng mga magsasaka na kokolekta ng tubig ulan. This entire building will be collecting all the rainwater to a tank down below, and then meron tayong irrigation system. From the irrigation system, and by the way, amenity area will be supplemented by solar power also. So that's another sustainability thing that we did. Pero nang humagupit ang Bagyong Tino noong nakaraang linggo, ganito ang nakunan sa isang viral video. Oh, grabe baha oh. Mutrasas gikan oh, gumbay lang damo. Ilalkin oh. Mo ni delikado kayo oh. Delikado kayo sa landslide. Sinisisi ng uploader ang Monterasas sa nangyari. Karon, Tanawa. Tanawa taga Monterasas, na inyong kabuang. Oh. Awa ninyo mga guys. Awa inyong giguba. Awa. Ang bagyo. Madapag ampo, pero kini di na yung madag ampo. Ang inyong damo, nabungkag inyong dam. Oh, tanawa inyong kwas tubig, nabungkag. Sa isa pang video, makikita naman ang tila nakalbo ng bahagi ng burol kung saan itinatayo ang proyekto. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nakakuha ng tree cutting permit ang proyekto. Pero mula sa higit 700 puno sa lugar noong 2022, 11 na lang ang natira. Isa ito sa 3 nakitang paglabag ng DNR. Nilabag din nila ang Presidential Decree 1586 na nagsusulong ng Philippine Environmental Impact Statement System. Bigo rin umano ang proyekto na makakuha ng discharge permit alinsunod sa Philippine Clean Water Act of 2004. Ayon pa sa DNR, kulang pa ang planong Centralized Retention Pond at 15 iba pang retention pond o mga istrukturang sasalo sana sa tubig ulan. Kung natuloy, kaya sanang sumalo ng tubig na kasing dami ng mahigit 7 Olympic swimming pool. Ang analysis is itong 18,500, itong mga na-establish or to be established pa ng mga detention ponds that would somehow catch yung mga water para ma-eliminate or ma-prevent yung mga runoff going down. Yung nakita namin is only 12 detention ponds. Sapat ba yun? So parang hindi siya sapat. So dapat i-upgrade. Bukod dyan, sa 33 Environmental Compliance Certificate o ECC, may 10 nilabag ang proyekto. Dahil sa mga ito, ayon sa kagawaran, posibleng maharap sa reklamong administratibo at kriminal ang nasa likod ng kinekwestyong residential project. Patuloy naming hinihinga ng panig ang mga nasa likod ng proyekto. Bukod sa Monterasas, may iba pang mga proyektong iniimbestigahan dahil marami pang lugar sa Cebu ang binaharin. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. 3 pa pong senador ang madaragdag sa mga irerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na makasuhan kaugnay ng questionabling flood control projects. Ay kay Pangulong Bongbong Marcos, bago sumapit ang Pasko, may makukulong na sangkot sa anomalya. Saksi, si Ivan Mayrina.
Mahiya naman kayo. Mahigit 3 buwan na mula nang sabihin niya ni Pangulong Bongbong Marcos na sinundan ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Pero wala pa rin nakukulong. Pagtitiyak ngayon ng Pangulo, wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Palagay ko, hindi palagay ko, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Ay sa Pangulo, may 37 individual na sangkot sa flood control scandal base sa unang batch ng case referral ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman. Ito ang mga naimbestigahan na at may nakalap ng ebidensya. Hindi tinukoy ng Pangulo kung sino ang kabilang sa listahan. Pero kabilang sa mga nirefer ng ICI si dating Congressman at Appropriations Committee Chairman Zaldico na hanggang ngayon ayaw magbalik bansa dahil sa mga banta umano sa kanyang buhay. Hindi pa nasampahan ng kaso, therefore the request for the cancellation of his passport cannot yet be made. However, when that time comes, we will immediately cancel his passport. Ibang usapan naman ang tungkol sa dating speaker at pinsan ng Pangulo na si Congressman Martin Romualdez na iniugnay din sa kontrobersya. Wala pa raw kasing ebidensya laban sa kanya sa ngayon. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. I know that there are many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're fine with that. Provide us the evidence and we will file cases against them. Bukod sa pagpapanagot sa mga may sala, layon ng gobyerno na mabawi ang mga pondong ibinulsa sa mga anomalyang flood control projects. Sa ngayon, nasa 6.3 billion pesos na ang naipa-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Hinahabol na rin ng BIR ang mga sangkot para sa mga hindi nabayarang buwis at i-auction na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng mga sasakyan na mag-asawang diskaya. Pagtitiyak ng Pangulo, mas lalaki pa ang halagang mababawi sa mga susunod na araw. May mga ginagawa na rin daw na reforma ang mga ahensya ng pamahalaan para maging mas transparent ang mga transaksyon sa mga proyekto at hindi na maulit ang mga ganitong anomalya. Pero babala ng Pangulo, pauna pa lamang ang mga mananagot dito sa anomalya at may mga susunod pa. Sa pagpapatuloy na investigasyon ng ICI, 3 senador pa raw ang irerekomenda nilang kasuhan kaugnay sa mga flood control project. Hindi tinukoy ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. kung sino sila. Iba pa ito sa naunang rekomendasyong plunder at graft laban kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Isinumiti rin ng ICI ang kalima nitong rekomendasyon sa Ombudsman. Ang kasuhan din ng graft, malversation at iba pang kasong kriminal, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, Engineer Ernesto Galang at 3 pang opisyal ng DPWH Bulacan. Kaugnayan ng 74 million peso ghost flood control project sa Hagonoy, Bulacan. Pinakakasuhan din ang may-ari ng contractor na Darcy and Anna Builders and Trading na si Darcy Kimel Respecio. Ang rekomendasyon ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagsabing walang istrukturang itinayo sa lokasyong sinabi sa proyekto kahit pa binayaran nito at idineklarang tapos na Oktubre ng isang taon. Pinakakasuhan naman ulit ang kasong administratibo si dating DPWH Secretary Manuel Banoan na nasa labas na ng bansa ngayon at mga dating DPWH Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral. Wala pang pahayag ang mga inirekomendang kasuhan. Bukas naman magpapatuloy ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga flood control project. May nakuha umanong impormasyon si Senador Amy Marcos na magpapakita umano roon si Ko. Na-convince siya na umapir ng Zoom, pero may duda pa rin ako kung talagang matutuloy. Nabalitaan natin dati na si Martin Romualdez ay a-appear sa Blue Ribbon. Nagbago rin ang isip. Tignan natin kung magbago rin ang isip ni Saldi. Pero since tinatanong ninyo kung sino yung VIP, sa pagkaalam ko yun. Pero sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, hindi na niya itinuloy ang plano na imbitahan si Ko na dumalo sa pagdinig via Zoom. Anya, kung pagbibigyan si Ko na online ang pagdalo, baka magamit umano ni Ko ang pagdinig para sa propaganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Umakyat na sa 10 ang naitalang patay sa Ifugao dahil sa bagyong Juan at kabilang sa napinsala ang bahagi ng sikat na Banawe Rice Terraces.
Saksi si Ian Cruz. Kulay putik na baha, mga gumuhong bato at lupa at mga bahay na nasira. Ganyan ang pinsalang iniwan ng superbagyong Uwan sa rice terraces ng Barangay Batad sa Banawe, Ifugao, isang UNESCO World Heritage Site. Ayon sa barangay chairman, 2 residenteng mag-ama ang patay. Sa Kasibu, Nueva Vizcaya, 4 ang naitalang nasawi dahil sa bagyong Uwan. Kabilang dito ang lalaking 10 taong gulang na natabunan ng landslide. Madaling araw ng Lunes, natutulog ang biktima at 12 taong gulang na kapatid niya nang bumagsak ang bahagi ng bundok sa kanilang kubo. Nakaligtas ang kuya ng biktima. Sa tala ng NDRRMC, di bababa sa 27 ang patay dahil sa bagyong Uwan. Sa mga kuha naman mula sa himpapawid, kita kung gaano kalawak ang pinsala sa lalawigan ng Kalinga, partikular sa Tanudan, Labuagan, Pasil at bahagi ng Tabuk City. Sira ang mga maisan, kalsada at tulay. Bakas ang mga iniwang landslide ng superbagyo. Gamit ang mga Black Hawk helicopter, naghatid ng relief goods sa mga isolated na barangay sa Pasil at Tanudan. Kita naman sa mga drone video na ito ang lawak ng pinsala sa barangay Masagana sa Dilasag, Aurora. Sa lawak ng pinsala, masasabing isa sa pinakanapuruhan dito sa Aurora ang bayan ng Dilasag sa pananalasa ng superbagyong Uwan. Sa inisyal na tala ng Provincial DSWD, nasa 148 ang totally damaged na bahay dito, habang nasa mahigit 1,100 naman ang mga partially damaged na tahanan. Sa barangay Dinyog, nakilala namin si Rosemary. Sa 2 dekada niyang pamumuhay sa playa, ngayon lang nawasak ng daluyong ang kanilang bahay at bangka. Yun nga po. Umiyak po ako kasi sabi nga po nung ibang pupunta dito, sabi niya, binagyo ka na nga lang, nakangiti ka pa. Sabi ko, wala naman tayong magagawa kasi kalikasan yan. May awa ang Diyos na may tutulong din po. Sa bayan ng Kasiguran naman, ganitong kabagsik ang bagyong Uwan. Winasak nito ang bubong at bintana ng bahay ni Andrea sa sitio pabahay sa barangay Esteves. Naghihintay po kami ng tulong. Kung And patas nag-birthday din po yung kapatid. Walang ano. Wala kayo. Buti po dumating si Papa. Nilagyan po ng lona muna pansamantala. At least kapag umulan po, hindi po kami ganun mababasa. 200 bahay ang winasak ng bagyo sa sitio na housing project ng National Housing Authority. Ang mga taga rito humihiling na maayos ang mga nasira nilang tahanan. Yung mga bahay po napasok po, yung pag may bagyo po hindi ka pwedeng mag-stay at yung mga bubog napasok po sa loob ng bahay, matatakot ka din po. Nasira rin ang bubong ng covered court ng Kasiguran National High School. Pinakanapuruhan ng gusali ng grade 7 na ginagamit din na science lab at computer lab. Inilipat muna sa ibang silid ang mga apektadong estudyante. Ang affected na klase lang ay 2 sa grade 7. Ngayon may mga bakante kaming classroom at mga facilities. So doon muna ang mga bata mag-aaral. Ngayon, ang aming science lab at saka ang aming computer lab, actually nandyan pa eh. Kasi bago bumagyo, tilagay namin yan sa mga plastic. Kanina, namahagi ng tulong sa Northern Aurora ang GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Philippine Army at Barangay Esteves. Masaya po kami na kayo dumating dito na GMA na pumunta at marami pong natulungan po kayo. Salamat po sa inyo. Sarap ang pakiramdaman na tumutulong na sa amin. Si Pangulong Bongbong Marcos bumisita sa Caramoran, Catanduanes na wala pa rin kuryente at pahirapan pa rin ng signal. Tiniyak niya makakatanggap ng 5,000 piso hanggang 10,000 pisong ayuda ang mga nawala ng tirahan. Pag-aaralan din daw ang relokasyon para sa mga nakatira sa tabing dagat. Unfortunately, ang katotohanan yan, mangyayari ito ulit eh. Kaya huwag natin sila ilagay sa alanganin. Hanapan na natin ng ibang paglalagyan na malayo na sa storm surge. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Natupok ang isang kotse sa gitna ng flyover sa CM Recto Avenue sa Cagayan de Oro City. Ayon sa mga bombero, nangyari po yan matapos bumangga ang kotse sa isang SUV. Sumalpok ang kotse sa railing at nayupi ang likuran nito na posibleng dahilan kaya umano nagkatagas ang tangke ng gasolina. Ayon sa pulisya, nagtuturoan ang parehong driver kung sino sa kanila ang lumihis ng daan na nagdulot ng disgrasya. Nasugatan ng isang sakay na SUV at ligtas naman ang iba pang pasahero at dalawang driver. Wala pa po silang pahiya. Ayon sa mga pulis, mag-uusap ang dalawang panig sa mga susunod na araw. Matapos ang 10 taong pagtatago, arestado ang lalaking nanggaha sa umano sa sariling pamangkin. Saksi, si Emil Sumangil, exclusive. Hello, tatago sir! Wala nang nagawa ang lalaking yan kundi ang magpaaresto sa mga pulis na nakapalibot sa kanya. Di na po, papalag sir, di na po. Ang lalaki, pinaghahanap pala dahil sa kasong panggagahasa. Ang kanyang biktima dito na kanyang minumolestya ay kanyang mismong pamangkin. Noong panahon nito na minumolestya niya ay minor victim pa itong ating biktima dito, 13 years old. So, 10 taon na nagtago itong ating suspect. Ito ay niresto namin sa kasong rape. Nangyari umano ang pangahalay sa Pasig City. Ang suspect, lumipat naman sa Quezon City para magtago kaya doon na siya dinakip ng mga pulis. May mensahe ang suspect sa kanyang pamilya maging sa biktima. Sana po, mapatawad niyo na lang po ako, mapatawad niyo po ako sa akin mga gawang kasalanan. Ako naman po yung nagsisisi na. Matagal na po ako nagsisisi. Simula pa lang no po. Patawaran niyo po ako. Kapag napatunayang nagkasala, makakarap ang suspect sa habang buhay na pagkakabilanggo. Bantayan po natin lagi yung mga anak natin. Huwag po nating ipagkatiwala kahit kanino. Yung ating mga members of the family, dapat ma-briefing din ito na kung hanggang saan lang yung limitations nila pwedeng hawakan yung mga ating mga anak. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Mahigit kalahati ng buhay ni dating Senate President Juan Ponce Enrile, ginugol niya sa mundo ng politika. At sa administrasyon ng 8 magkakasunod na Pangulo, nag-iwan siya ng marka sa kasaysayan. Ating saksihan. Isa siya sa mga naging mukha ng martial law. Ngunit naging mukha rin ng EDSA People Power. Pero sa totoo lang, si Juan Ponce Enrile walang naging iisang kulay sa politika. Ipinanganak noong February 14, 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Hindi naging madali ang kabataan ni Enrile na nakaranas na mangisda at maging houseboy para tustusan ang pag-aaral. Pero nang tumungtong sa edad na 21, nakilala niya ang tunay na ama na isa palang politiko mula sa prominenteng pamilya. Sa tulong ng ama, nakapagtapos si Enrile ng kursong abogasya bilang cum laude sa Universidad ng Pilipinas at nagka-masters sa Harvard Law School. Pero simula 1966, gagawa siya ng pangalang higit sa sinuman sa kanilang pamilya. Nang maging Undersecretary at kalaunay Acting Secretary ng Department of Finance ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nagsilbi rin siyang Justice at Defense Secretary sa ilalim ng parehong administrasyon at kalaunay madidikit ang pangalan sa mga kontrobersya. Have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. Isa sa mga idinahila noon ni dating Pangulong Marcos para ideklara ang batas militar ang umano'y ambush ng mga rebelding grupo sa nooy Defense Minister na si Enrile. Dalawa ang bersyon niyan sa kasaysayan na parehong galing sa kanya. May puntong inamin niyang peke at palabas ang engkwentro, pero kalaunan ay iginiit niyang totoo. That's silly because martial law is already going on. Why should I fake my ambush to justify martial law when it was already on, irreversible day?
Naging malaking bahagi man ng administrasyon ni Marcos Sr. Isa si Enrile sa mga naging mitya rin ng EDSA People Power Revolution noong 1986. Kumala siya at ang nooy AFP Vice Chief of Staff na si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Administrasyong Marcos. Nagsilbi pa nga siyang Defense Minister ng pumalit na si Pangulong Corazon Aquino. Pero kalaunay pinagbitiw at kinasuhan ng masangkot sa umano'y planong kudita laban sa Administrasyong Aquino. Tila mauulit ang kasaysayan nang ipaaresto naman siya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2001. Matapos iugnay sa paglusob ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Estrada sa Malacanang bilang protesta. Naging kinatawa ng Cagayan at minsan ding tumakbo sa pagkapangulo noong 1998. Pero pinakatumatak si Enrile sa Senado kung saan 4 na beses siyang naluklok, lalo na maging presiding officer sa impeachment trial ni nooy Chief Justice Renato Corona noong 2012. Hinangaan ang talas ng isip niya sa kabila ng edad. I'm not going to allow any slight, any abuse of authority against this court for as long as I am the presiding officer. At itinuring na rockstar ng impeachment trial. Hindi ko papayagan na babastusin itong husgado na ito na masisinuman. Pero 2 taon matapos niyan, isinangkot naman si Enrile sa kontrobersyal na pork barrel scam at kinasuhan pa ng kasong plunder. Gayunman, pinalaya siya noong 2015 nang payagang makapagpiyansa dahil sa lagay ng kalusugan. Tuluyan siyang inabswelto sa lahat ng kaso kaugnay ng pork barrel issue noong October 2025. Sinasasalamatan ko yung mga magistrado for rendering justice to all of us. I knew all along that I'll be acquitted because I've not done anything. Nag-anunsyo man ng pagre-retiro sa serbisyo publiko noong 2016. Tumakbo muli si Enrile bilang senador noong 2019, bagamat natalo. Sa pagkakaupo naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, naging Chief Presidential Legal Counsel si Enrile sa kabila ng edad niyang 78. Mula sa aklat ng kasaysayan hanggang sa mga meme na nagtampok sa kanya sa social media, wala nang duda sa haba ng karera ni Enrile sa politika. No one, no president, no senator, no member of the House can singly develop this country. It must be developed by the collective effort of every Filipino and every generation. It is the only country that we have, and we happen to be here. Ngayon, isasara na ang kanyang kabanata. Pero patuloy na mararamdaman ng susunod na henerasyon ang ambag niya sa paghulma ng takbo ng bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pumiling po si Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema ng temporary restraining order para pigilan ang pagtalima ng gobyerno sa napabalitang arrest warrant na inilabas umano ng International Criminal Court laban sa kanya. Base sa inihaing manifestation ni de la Rosa, humiling din siya na pigilan ng gobyerno na magbigay ng tulong sa mga testigo ng ICC sa pamamagitan ng Witness Protection Program o iba pa, pati na ang anumang uri ng pakikipag-ugnayan sa ICC. Ang ombudsman ang unang nagbanggit na may inilabas ng arrest warrant para kay de la Rosa pero wala pang kumpirmasyon mula sa Department of Justice at maging sa ICC. Wala pang naisa publikong anumang kasong nakasampa laban kay de la Rosa sa ICC pero iniuugnay siya sa imbestigasyon sa war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman nalusaw na ang low-pressure area na dating bagyong Juan, asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Pero umiiral pa rin sa Batanes ang Amihan. Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa iba pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mimaropa at Quezon bukas ng umaga. At sa hapon uulan din sa Northern at Central Luzon, pati na sa Southern Luzon at Bicol Region.
Sa Visayas at Mindanao naman, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa umaga. Mas malawak po yan sa hapon o gabi. At sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Pagtitipon ng bigating Korean stars sa Hong Kong at ang paghanda para sa ika-30 anibersaryo ng Sparkle GMA Artist Center. Silipin ang mga yan sa Showbiz Saksi ni Aubrey Carampel. Sa iisang lugar sa Hong Kong Disneyland Hotel, nagsama-sama ang naglalakihang Korean stars. Ilan sa mga narito ang mga bida ng iba't ibang serye, gaya ni Hyunbin, Shin Min-ah, Chu Ji-hoon, Lee Se-yong, Lee Dong-wook, Kim Hye-jun at Park Bo-young. Magkasama namang humarap sa press sina Ji Chang-wook at EXO member Do Kyung-soo o D.O. na unang beses nagkontrabida sa isang serye. Nagtipon-tipon sila rito sa Hong Kong para sa star-studded Disney Plus Originals Preview 2025. Ang Disney Plus Showcase ay dinaluhan ng mahigit 300 miyembro ng media at content creators mula sa iba't ibang bansa sa Asia Pacific, US at Latin America. Bigati naman ang selebrasyon para sa 30th anniversary ng Sparkle GMA Artist Center na Sparkle 30 sa MOA Amphitheater ngayong Sabado. Puspusan na ang paghahanda para makapagbigay ng magagandang performances. Yung tiwala na binigay sa akin ng Sparkle din and na-feel ko talaga yung love. So yun yung siguro pinaka-okay na milestone for me. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Nagpasalamat po ang anak ng namayapang dating Senate President Juan Ponce Enrile sa lahat ng nag-alaga at nagdasal para sa kanyang ama. Masaya raw silang mapagbigyan ang kahilingan nitong makauwi sa kanilang tirahan kasama ang kanilang pamilya. Nabigyan daw sila ng pagkakataon na maipahayag ang kanilang mga saloobin bago siya pumanaw. At hanggang sa huling sandali raw ng ama ay ipinakita nito ang dedikasyon at malasakit hindi lang sa pamilya, kundi pati sa bayan. Kinulayan po ng pamosong Aurora Borealis o kilala rin sa tawag na Northern Lights ang kalangitan ng Iowa sa Amerika. Kita sa time-lapse video ang tila nagsasayawang liwanag na kulay rosas at luntian. Namula rin ang kalangitan ng Matterhorn Mountains sa Italy. Ang mga liwanag na ito ay dulot ng interaksyon ng plasma na lumalabas mula sa araw kapag may solar storm at ng geomagnetic field ng mundo. Ito ang nagiging geomagnetic storm. At kung meron pong Northern Lights, meron ding Southern Lights o Aurora Australis na tanaw sa Southern Hemisphere. Pinaliwanag din ito ang kalangitan ng timog silangang bahagi ng Australia. Naglabas ng alerto ang kanilang Bureau of Meteorology para sa posibleng geomagnetic storm na naka-aapekto sa radio at satellite communications. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.